In life, there are two choices, my dear friends. Remember this. You can either be a thermometer or you can either be a thermostat. Magkaiba po yung dalawang yan. Ang thermometer, nagdidepende yung init, yung lamig, yung taas, yung baba ng degree doon sa environment. Yan yung pagsukat natin sa mga nilalagnat, di po ba? Yan yung ginagamit natin. Gaano kalamig, kainit ang pagkain pag niluluto mo. So, nadidiktahan yung thermometer doon sa environment, doon sa kapaligiran. Pero ano yung thermostat? Makikita mo yan sa aircon. Hindi yan nagpapadikta sa environment, sa kapaligiran. Siya nagdidikta kung gaano pa magiging kalamig o kainit ang kapaligiran. It sets the temperature. It sets the environment of how it should be. You choose, what are you? Are you a thermometer o are you a thermostat? Ibig sabihin, magiging biktima ka na lang ba? O ikaw ay magtatagumpay, lalaban ka? All of his life, this blind person was like a thermometer. Nandun siya sa tabi ng daan. Isinasantabi, dinadaan-daanan. Biktima ng kanyang kalagayan. But finally, he decided to become a thermostat. Hindi na lang ako magdidepende dito sa kalagayan ko kung ano sinasabi ng ibang tao. Ako mismo ang magseset sa ano bang aking panaginip o pangarap sa buhay. Kaya nga tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo na gawin ko para sa iyo? And then he said, Lord, I want to see. See, he set the tone. He set the environment. He set his goal, his dream, his desire. He said it to the Lord. Siya'y naging malaya sa kanyang kalagayan. Hindi na lang siya naging biktima. And we can do that. You can choose that. Pwede mong piliin yon sa iyong buhay. At anong mangyayari? Magiging maganda, magiging mabuti ang iyong kalagayan, ang iyong mararamdaman. Kung ikaw ay nagbuybuisit, kung ikaw ay nagbubugnot, tingnan nyo na, kahit na ikaw ay makabisita sa magandang lugar, di ba? Ano mangyayari? Papangit yan. Ang ganda-ganda ng tanawin, pero dahil ang tao, bugnot, buwisit, may galit, anong nakikita? Anong sinasabi? Pangkaraniwan lang. Ordinary lang. Di naman maganda. Totoo ba? Hindi maganda. Hindi maganda kasi hindi maganda yung nararamdaman niya. Nung minsan, kasama ko po yung aking kaibigan, naglalakad kami sa mall, tapos may nakita siya, sabi niya, tingnan mo yung taong yun, pangit-pangit niya. Nakita ko naman, normal. Wala naman po sungay, wala naman peklat, kayo manggi. Pero bakit ang pangit-pangit niya, sabi niya? May atraso pala sa kanya. See, who we are is what we see. Kaya nga, napakahalaga na piliin natin the cardinal virtues to remain in our hearts, in our soul. We have received these virtues already from God. Faith, hope, and love. And what would you see? What would you experience if these graces and blessings are alive in you? Ano yung mararanasan mo kung araw-araw sinasabi mo, I am grateful? Anong makikita mo kung araw-araw sinasabi mo, I am blessed? Anong makikita mo kung pagkamulat pa lang ng iyong mata, sinasabi mo na, you are loved by God? Kung ganyan, muuumpisan ang iyong araw at magpapatuloy sa maghapon hanggang gabi. Wow! You will be living a very miraculous life. You will experience the best life. Amen? So, tanong ko po sa inyo, kumusta ka na? I hope and pray ang sagot niyo po araw-araw, hindi lang yung, Father, mabuti po. May mas maganda pang sagot yan. Mabuting mabuti. Huwag lang mabuti. Mabuting mabuti. Kung ikaw ay mabuting mabuti, makikita mo, sobrang buti din ng Diyos sa iyo.